Paano ang tamang pag-qualify ng buyer? Dalawa ito, isang locally employed at isa po OFW. Ito ang pinaka-dapat una mong ma-master bago ang lahat para makasave ng effort, ng time, para lahat ng effort na binibigay mo sa kausap mo is maging reward or maging commission. May mga steps na dapat ka muna talagang matutunan. Effectively, may apply natin to habang nagsisimula ka pa lang. Hindi ito magandang matutunan na sa dulo ka na or third year mo na bilang ahente. Para mas maging magaling na ahente ka, ito ang pinaka dapat talagang mapag-aralan mo as soon as possible. Paano mag-qualify ng tama, paano mag-qualify effectively sa maiksing panahon na kausap mo ang buyer. Ito na po, ang Pag-ibig Housing Loan or ang bank financing is meron silang mga standard requirements, qualification. Ibig sabihin, kapag nag-fail to qualify ka, hindi ka makakapag-loan kasi rejected ka. So, wag nang umabot na nag-tripping ka sa buyer, hindi naman pala qualified, okay? Before ka mag-tripping, salain mo na, kaibiganin mo na, lalo pag qualified ang sahod, alagaan mo na ang buyer para soon for follow-up and for tripping and for reservation na. Paano mag-qualify ganito? Lahat ng under Pag-ibig and under bank financing dapat regular na empleyado. Pag regular na empleyado, locally, mabilis mo lang malalaman. Kasi may COE, may payslip, and may mga company ID and all. Ang next na qualification mo naman, alamin mo agad ang sahod. Salary required kasi is kinakailangan. Para qualified siyang i-avail ang project na nagustuhan niya or yung ino-offer mo, dapat pasok ang sahod mo dun. Eh what if hiwalay? Ito yung pinaka-crucial, pinaka-delicate situation. Qualified ang buyer mo, regular na empleyado, pasok ang salary required sa hinihingi nung developer, nung project. Ang problema is hiwalay sa asawa. Huwag mo nang kausapin. Or, sabihan mo siya kung may kapatid siyang willing magpagamit ng Pag-ibig or requirements for bank financing. Bakit ko po ini-emphasize or binibigyan ng emphasis itong marital status na to? Kapag ang isang tao po ay nakasal na, most special sa mga babae po, ang ating status, ang ating mga ID is napapalitan. Iba na ang apelyido natin. Kapag nalaman po ng ahente or ng developer or ng coordinator na married ka, dahil nga po conjugal property, hahanapan po ng dalawang ID ang asawa natin. Kailangan din po ng appearance sa pag-fill out sa mga forms. Kasi di ba po, principal, meron pong spouse if married. Hingan po ng 2 valid ID ng asawa, pipirma po doon sa space kung saan meron pong details ng spouse, pipirmahan niya yon sa reservation. Kasama pa po doon yung pag-fill out ng mga forms before po ipasok sa financing, Pag-ibig man yan or bank financing, kailangan po meron. Since World War III na po ang buyer mo at ang ex niya, hindi na po mangyayari yan. Yan po yung mga bagay na hindi natin kayang i-troubleshoot. So, ang tinuturo ko po sa mga baguhang ahente, kapag hiwalay at alam mong walang pag-asa, wag mo na pong kausapin or wag mo nang i-tripping or wag mo na pong bigyan ng other option kasi yan po is hindi na talaga po yan magkakaroon ng troubleshooting. Kasi asawa lang, hindi mo naman pwedeng palitan yung asawa. Kasi po, as agent po, doon lang tayo sa right path. Hindi ka naman po pwedeng on behalf of the spouse, ikaw ang pipirma, bawal po yan. Baka matanggalan po tayo ng lisensya, mapagsabihan po ang ating broker, kailangan po natin pag-ingatan ang ating mga pangalan. Por dahil lang sa isang project, gagawin natin yung mga bawal, hindi po pwede. Sa tama lang po tayo. Kasi tayo po ay ayaw natin ng komplikasyon, ayaw natin ng problema. Huwag mong panghinayangan ng isang buyer na qualified pero hindi mo kayang i-push. Worst case scenario, di ba, nag-push through kayo. Ang problema, eto na, nag-down payment ng ₱500,000, 500,000, nagbayad ng 12 months. And then, nung na-fully paid ang equity, due na siya for processing ng loan. So, bank man yan or sa Pag-ibig. Maglo-loan docs na ang asawa niya. Sinong asawa ang hihilahin mo para pumirma or mag-appear sa developer pag nag-loan document signing na? Napakahigpit na po ngayon. Mahigpit, lalo po yung banks. Kailangan po na nauunawaan mo ang ganitong sitwasyon para sa una pa lang na 5 minutes ng pag-uusap mo sa kayong buyer, alam mo na ang status. Ang good news kapag single ang kausap mo, sobrang alagaan mo na. Regular na empleyado, may COE, ang payslip niya, merong Pag-ibig contribution,
ang salary niya pasok sa required salary ng kinukuha niyang bahay, single, alagaan mo na yan kasi walang kahirap-hirap ang ganyang mga status. Kapag kinakasal sila, in the event, doon sa span ng equity, kung kinasal sila, di saka pa lang sila magpapachange status before pumasok sa financing. So nakukuha po ang ibig kong sabihin. Ganyan po ka-technical ang pagka-qualify ng mga buyer. Hindi po lahat ng may sahod ay qualified. May mga freelance po tayong mga ang sahod ay 100,000, 150,000. Pero for under pag-ibig po kasi, employed po, ibig sabihin ng employed, ang payslip niya po is merong contribution ng pag-ibig. Ibig sabihin po, hinuhulugan siya ni employer ng kanyang contribution. So, very delicate kapag may kausap ka, oh ma'am, gusto ko po ng single attach, pero ang sahod niya is mababa sa required salary, hindi na siya pasok. Mag-o-offer ka ng other project na pasok doon sa sahod niya. Babalik natin. Kapag qualified, alagaan. Kapag hindi qualified, tanungin mo siya kung may kapatid ka ba. Close ba kayo? Willing ba siyang magpagamit ng kanyang mga requirements? Siya kasi ang magre-reserve, siya po. Yung kapatid kapag hindi qualified yung kausap mo. Magbibigay ko ng option number 2. Ganyan po ang pagka-qualify. Hindi po lahat ng may sahod na malaki qualified. Pag freelance po kasi is naka-self-contribution po yan. Wag na natin pong i-tripping. Bakit? Kapag ang isang buyer po is hindi qualified, masasayang yung oras mo, masasayang yung oras niya, na pagpunta sa tripping, mainit, na gasolina, nag-toll, na masahe ka, di ba gumastos ka din. Saka yung precious time mo. As early as now, na nasa real estate ka na, i-value mo po ang halaga ng oras. Ilaan natin ang tamang oras sa tamang tao or sa tamang buyer. Para lahat ng effort mo is na nagkakaroon siya ng reward. Ayoko pong ma-experience mong mapagod ka sa larangan ng real estate dahil hindi ka nag-guide ng tama. So as early as now, tapusin mo yung mga uploaded vlog ko para matuto ka bago ka mag-start. At least sa vlog, manood ka ng mga 5 minutes, at least yung confident ka na, may mga alam ka na at nag-guide ka kahit mga video lang na to. Ang mahalaga po, lahat po ng galaw mo, lahat po ng pagka-qualify mo is magkaroon talaga ng reward. Isipin mo galing kang Dasma, galing kang Imus, nag-tripping ka ng naik, hindi qualified ang buyer. Sino hindi mababad trip nun? Sino hindi maiinis? Pag dinala mo sa developer, hindi qualified. Nagsayang tayo ng oras, napagod ka, hindi nagkaroon ng reward. Ganyan po ang gusto kong ma-realize mo sa short video na to. Yung next video is for OFW naman.